Lahat ng araw pagkatapos noon ay naging impyerno para sa akin. Umuwi ako ng bahay na wala pa ring pinapansin sa pamilya ko dahil sa nangyari. Pumapasok ako ng school na puro pambabastos ang nakukuha ko. At kahit kailan, hindi ko na nakita si Hector. Okay lang naman siguro ang pinaglumaan na ni Hector eh. Isang araw ay hinarangan ako ng iilang senior sa koridor. Wala ng tao dahil mag-aalas-6 na. Natagalan ako sa library para sa isang assignment. Lalagpasan ko na sana ang grupo ng mga lalaki nang bigla akong hinigit nung isa. Ano ba? Aba, may gana pa rin pumiglas kahit wala na yung tagapagtanggol niya. Tumawa sila. Ginapangan agad ako ng kaba. Hindi ako makapaniwala na ganito ang mangyayari pag wala si Hector sa tabi ko. But I just can't wait for him to save me. Hindi pwedeng lagi akong nakadepende sa kanya. Pakis naman no, kahit salig lang. Nanunuyang sinabi nung lalaking humigit sa akin. Nagtawanan sila. Sinubukan kong manampal pero nahawakan niya ang kamay ko. Uy, hard to get pa rin pagkatapos las pagi ni Hector. Pakiramdam ko na ubos ang dugo ko sa mukha sa sinabi ng lalaki. Hindi ko alam pero nagdilim ang paningin ko. Gustong gusto kong pumatay ng tao. Sabay-sabay silang tumawa na mas lalong nagpairita sa buong sistema ko. Habang abala sila sa pagtawa, ay tinadyakan ko ang pagkalalaki nung nakahawak sa akin. Napayuko at napaupo siya sa sahig sa sobrang sakit. Kumaripas ako ng takbo papuntang gate. Naiiyak ako habang tumatakbo palayo. Panay naman ang takbo ng iba niyang kasamahan. Manong! Sumigaw ako nang nakita ko ang guard na nagbabantay sa gate ng school. O bakit iha? May humahabol sa akin. Yumuko ako at hinihingal sa kakatakbo. Mga 4th year po, binabastos nila ako. Sumbong ko habang tinitingnan ng security guard. Ikaw si Chiska Aldi, di ba? Ngumisi siya. Sigurado ka bang binastos ka o nagpabastos ka? Nalaglag ang pangako sa sinabi ng guard. Nasindak ako. Hindi ako makapaniwala na wala akong mapupuntahan. Na wala na akong kakampi. Naubos na ang lahat-lahat sa akin. Hindi na ako nagpaalam sa guard. Mabilis akong umalis. Walang tricycle at kapag hihintayin ko pang magkaroon, ay baka maabutan lang ako ng mga seniors na iyon. Chiska! Narinig ko ang tawag ng isang pamilyar na boses sa akin. Umiiyak na ako habang hinihingal na tumatakbo pababa. Para na akong baliw. Wala na akong mapuntahan. Wala na akong kakampi. This feels like drowning but you don't die. Sa sobrang ka-negative ko ay gusto ko na lang mamatay. No, Chiska, malakas ka. Kahit anong iba to, kaya mo diba? May mga taong mas malaki pa ang problema sa iyo. May mga hindi makakain. May mga nawala ng pamilya. Pero hindi nila kailanman naisip na mamatay na lang. Hope, Chiska. That's all you need. Chiska! Napatalon ako nang may biglang humawak sa braso ko. Humagulgul ako sa iyak at halos kumaripas ako ng takbo. Chiska! Si Kuko ito! Sigaw ni Kuko pero hindi ako nakinig. Hindi ako tumigil sa kakatakbo kahit alam kong mabagal na iyon at halos hindi na ako umusa dahil sa kakapusan ng hangin. Bumuhos na parang natural lang ang luha ko. Nang hina ako. Nangatog ang tuhod ko. Wala akong makita kundi dilim sa unahan at mga bituin naman sa langit. Chiska! Napaluhod ako sa kalsada sa sobrang pagod sa kakatakbo. Dinaluhan ako ng isa pang lalaki. Malamig ang kanyang kamay at mabango siya. Amoy na amoy ko ang pabango niyang nagpakalma sa akin. Chiska! Inangat ko ang paningin ko at nakita ko si Harvey. Inilahad niya ang kanyang panyo sa akin. Lumuhod din si Coco para daluhan ako. Chiska,
Ayos ka lang ba? Tanong niya. Nanginginig pa ang kamay ko nang dinampot ko ang panyo ni Harvey at pinunas sa mukha ko. Kobe, ihatid na natin. Isakay mo sa sasakyan. Narinig ko ang boses ni Mateo at ang makina ng sasakyan nila sa likod ko. Panay ang tanong nila sa akin kung anong nangyari. Panay ang patawan nila sa isa't isa, pero wala akong kibo. Wala akong magawa kundi tumunganga. Matulala habang nasa loob ng sasakyan. Kung tataraydo rin ako ng tatlong ito, patay na ako ngayon pa lang. Isinusuko ko na ang lahat ng pwedeng mangyari sa buhay ko sa Panginoon. Wala akong hihilingin kung ito ang gusto niyang mangyari. Tatanggapin ko. Salamat. Iyon lang ang tanging nasambit ko sa kanilang tatlo nang nakarating na ako sa bahay. Nepresensya ng pamilya ko ay walang puwang sa akin. Wala akong ginawa kundi ang umiyak sa kwarto dahil sa nangyari. Nababaliw na talaga yata ako. Pero wala akong magawa. I'm choosing to hope, to not give up, to stay here and do normal things. I choose this. At sa oras na makaahon ako sa pagkakalunod ko, hindi na ulit ako lalangoy ng mag-isa. Pangako. Dumating ako ng school kinabukasan para marinig lang sa bawat koridor ang sinasabing pagtatraidor ni na Harvey, Coco at Mateo sa buong Alegria. Taga-Alegria tayo. Dapat tayong magtulungan. Si Hector ay dapat nandito sa Alegria, pero dahil nandito ang punyitang iyan, hindi iyon babalik. Galit siya at knowing Hector, hindi niya kayang palayasin ang babaeng yan dito. O malingongaw ang boses ni Abby sa koridor na dinadaanan ko. Panay ang tingin ng mga tao sa akin. Halos mandere silang lahat tuwing nakikita ako. Ang hirap kasi sa'yo, Chiska, ang ganda-ganda mo. Tumatawang sinabi ni Jubel. Kahit wala kang ginagawa, ay parating may nang-aaway sa'yo. Para bang lagi kang nakaka-offend para sa kanila. Kasi sobrang ganda mo at hindi ka pwede dito. Ganon yun. Natawa ako sa sinabi ni Jubel. Oo nga. Dagdag ni Sarah. Tuwing nakakasama ko ang dalawa, ay medyo lumuluwag ang pakiramdam ko. Hindi ka talaga aabot sa puntong walang-wala ka talaga. At kahit ganito lang, masaya na ako. Tumingin ako sa malayo. Maraming naglalaro sa soccer field. Nakaupo ako sa damuhan habang hinihintay sina Jubel, Marie at Sarah. Kulang ang Alegria. Pinikit ko ang mga mata ko at sa isang iglap ay nakita ko ang mukha ni Hector. Ang perpektong mukha niyang malapit na malapit sa mukha ko. Ang pagkuyom ng kanyang panga at ang pagbaling niya sa akin ng nakangisi. Tumindig ang balahibo ko. Napayakap ako sa sarili ko. Sa sobrang pangungulila ko sa kanya ay halos mag-materialize na siya sa harapan ko dahil sa imahinasyon ko. Dumilat ako at nakitang wala siya sa harap ko. Na hindi na ulit siya babalik, na nasaktan ko na siya at maaring may gusto ng iba. 3 buwan na rin ang nakakaraan at hanggang ngayon, kahit galit ako, hindi ko pa rin lubos na kamuhian siya. Mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal. Nanonood sa bawat hibla ng pagkatao ko ang ginawa niya sa akin. At ang sakit-sakit. Ang sakit. Sa sobrang sakit, ay gusto ko ring manakit ng ibang tao para mabawasan ang nararamdaman ko. Uwi na tayo. Nanginginig ang boses ni Jubel sa likod ko. Nakarating na pala sila. Nilingon ko sila at nakita kong parehong basa at nangangamoy si Sarah at Jubel. Umiiyak si Marie sa likod nila. Anong nangyari? Tanong ko. Wala. Mariing sinabi ni Jubel. Nadulas kami sa CR. Nanliit ang mga mata ko. Napatingin ako sa medyo kumalmang si Marie. Hindi niya ako magawang tingnan. Buti nga sa inyo. Lobayan nyo na si Alde. Huwag nyong kampihan. Taga-Alegria tayo. Tayo yan, Jubel.
Sigaw ng isang lalaki. Halika na. Hinila ako ni Jubel at umamba silang aalis, pero sinundan ko ng tingin ang lalaki at hindi ako nagpatinuod sa kanila. Jubel, chis ka, dali na. Galit na utas ni Jubel. Binuhusan nila kayo ng what the? Sigaw ko. Mabilis na nag-alab ang galit ko sa nangyari. Ni hindi ako napigilan ni Jubel. Kahit na panay ang hila nila sa akin, ay nakawala pa rin ako para sumugod ng kahit sinong makita ko. Aktong nakita ko sina Abby at Kati na tumatawa at hina-high five ang isa't isa. Mabilis kong hinila ang kulot-kulot na buhok ni Kati sa sobrang inis ko. Walang ya ka! Hope you rot in hell, Kati! Bruwa ka! Kapal ng mukha mo! Napahawak siya sa kamay ko habang kinakaladkad ko siya. Kati! Tumili ng matini si Abby at hinabol kaming dalawa. Chis ka! Tawag ni Jubel, pero hindi na ako mapipigilan. Nagngingit-ngit sa galit ang buong sistema ko at hindi ko ito mapapalampas. Alam kong sugatan na iyong kamay kong kinakalmot niya sa ngayon, pero hindi ko magawang bitiwan ang buhok niya. Walang yaka, Alde! Magbabayad ka! Sigaw ni Kati. Hinila din ni Abby ang buhok ko, kaya nakabawi si Kati at hinila niya rin ang buhok ko. Pinagtutulungan ako ng dalawa. Chis ka! Sumali si Jubel, Sara at Marie hanggang sa may biglang pumito ng napakalakas. Ortiz, Ligaspi, Alde! Umalingaw ang boses ng discipline officer namin. Pulang-pula ang kanyang mukha at galit na galit sa nangyaring kaguluhan. Mabilis pa ang hininga ko dahil sa nangyari. Nakita kong mangyak-ngyak si Kati at ganun din si Abby. To my office, immediately! Sigaw ng officer. Nilingon ko ang namumutlang si Jubel. Kitang-kita pa rin sa mga buhok nila ang pagkakabasa. Uwi na kayo at magpalit. Bulong ko sa kanila. Umiling sila. Sabihin natin kasalanan nila. Kasalanan naman kasi talaga nila. Alde! Napatalon ako sa sigaw ng officer, kaya dumaritso na agad ako sa opisina ng di na nililingon si Jubel. Umiiyak at nagdamayan sina Abby at Kati sa opisina ng discipline officer. Umupo ako sa sofa, malayo sa dalawang nasa gilid ng table ng officer. Sino ang nauna? Tanong ng officer. Si Alde po. Magkasabay na sagot ng dalawa. Napatingin ng officer sa akin. Nangapa ako sa mga salita. Kasi po binuhusan nila si Jubel ng ihi ng kabayo. May ebidensya ka ba? Wala naman na. Hindi namin yun magagawa. Humihikbi pa si Kati nang sabihin niya yon. Umiling ang officer sa akin. Miss Alde, tama si Miss Ortiz. Ano ang ebidensya mo? Naubos ang dugo ko sa tanong ng officer. Oo, wala akong ebidensya, pero alam kong sila. Dahil hindi ito ang unang bisis. Nakailang bisis na sila sa akin. Ngayon, ang mga kaibigan ko na naman ang punterya nila. Gusto nilang wala akong kakampi. Nang sa ganon, ay mas magiging madali sa akin ang umalis dito. Alam nyo, kung ganun lang kadaling umalis, kung may pera lang kami at makakabalik akong Maynila, matagal ko na iyong ginawa. Pero wala eh, wala. Nagtitiis kayo sa akin, pues ako rin, nagtitiis sa inyo. You are suspended, Miss Alde, for 1 week. Hindi nito tolerate ng Alegria Community College ang ganoong behavior. Think before you act. In every action, there should always be a reason. And your actions right now are senseless. Isang linggo kang maglilinis ng CR as punishment for this scandal.